Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y silang, pagkatao ay mayroong tangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako nagmamahal, sino ako? Dia bin-order sipot tayo. Namipot pwede isan na sipuner, maging ganit idumapkan, katagbaro, iso iti adda kini ako Diyos. Katagya man akin kwa na ta, iti panagkatsadwa, iti bandera iti Salvation Army, iti iti na singkot. Awan iti madamag mo nga, iso iti nagrupo, ang naman nga, dakas nga naralib na. Katagya man akin iti ako tayo, so iti
Imasigang kinukuana, katinawat natin. Diyos, may sa pinilisalatan ka ng Diyos na. Agar pindir tatay ko na yung madam. Hindi ko, nadama ko kayo nalang sawa. Hindi na mula pinagkikilala niya mga nagkikasama. Nga magyaman at tinawag ka, mga fighters niya, nung para kami niya, isa tinatapsan ko kang kalayan. Good morning ka lang ka na yung nagpa-isway, nakapsan ka, hindi anak na yung makaritin panang magbagati magalating kwan ang isulti at balay dito na kung kasamit ngayon nga agyama na kami orly ka nasulot na yapo Diyos na isulti personal na biyag na personal na Sir, dito sa para sa ating lahat. Alam ko na kahit na sabihin natin, kumbaga sabi nila, hilaw pa man ang kanyang pagkawala sa mundong ito. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi natin, kumbaga hindi natin maarok at hindi natin malalaman. Ngunit ang kabutihan ng Diyos ay siya nagpapakita pa rin sa bawat isa, especially sa family decision. So, nung binisita ko po sa hospital, yung unang hospital, meron po akong kaibigan na nurse doon. At nag-usap kami, tapos pinakita niya sa akin yung BP, alam mo yung BP, blood pressure, umabot pa na siya ng 300, ano? Pagkatapos lately, tapos sa pangalawang pagkakataon, naging 200, bumaba. So, ang paliwanag, ang sabi sa akin ng nurse, ang ulo mo, nagmamanhid yung kalibang braso mo, at mayroon kang mga nararamdaman na sakit sa dibdib. Yan ang mga unang signs. Sa palagay ko, ito'y naranasan ni Oti, pero baka tumatahimik lang siya. At hindi siya nag-check up, hindi siya nag-blood pressure, at wala rin siyang prescription na kapag ang doktor magtatanong, meron ba siyang maintenance, wala. Anong BP niya, wala. Ngayon, ang isang bagay na dapat po natin matutunan, mga kapatid. Alam po natin, gaano man tayo kalakas. Pero kapag meron na po tayong nararamdaman, no? Pagka meron na po tayong mararamdaman, bigyan na po natin ng atensyon. Siguro maintindihan natin si Orly dahil maaari sa kanyang feeling, ayaw niya yung mag-alala. Ayaw niya siguro na asikasuhin siya. Kundi ang iniisip na siguro na kakayanin niya ito malagpasan kapag magkakaroon po siya ng tinatawag na self-treatment. Pero nais ko pong sabihin sa bawat sa atin na alam po ninyo kapag ang high blood ay umatake, wala pong ceiling yan. Ay po ba yung ceiling, yung walang limit, pagka umatake yan, ibig sabihin, maganda ang pakiramdam mo ngayon. Hindi ibig sabihin na pagka maganda ang pakiramdam mo ngayon ay okay ka na, pero biglang mayroong mag-trigger at kapag ka nag-trigger po yung high blood, wala pong ceiling yan, kaya puputok talaga yung ugat mo dito sa ulo. Yung pinakamahinang klase ng maliliit na ugat, yan ang mga puputok at ma-stroke. Kaya ang karanasan ito ni Orly ay isa pong paalala sa atin. Lalo-lalo na nakikita ko sa inyo, marami sa inyo na sa senior citizen na, pagka nahihilo kayo, magpa-check up kayo, magpa-BB kayo, pakalampas na ng 120 over 80, dapat yan ang normal. Or kapag matatanda na, 140, okay pa yan. Pero kapag nag-160 na, mag-ano na kayo, magpa-check up na maganda, 140 pa lang, magpa-check up na kayo. At huwag kayong matakot. Pagka meron kayong nararamdaman, magsabi na kayo. Nang sa gayon ay mabigyan po ng atensyon. Nagpapakita lamang mga kapatid na ang buhay kinakailangan talaga paghandaan. Sinabi dito sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi na dito ay
ang lahat ng bagay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Marami sa atin ang nalulungkot. Kasama po ako personally na nalulungkot po sa nangyari kay Orly. Dahil si Orly ay napalapit siya talaga personal sa akin dahil sa kanyang binibigay na support sa men's fellowship at sa kanya ring kabaitan, sa kanya ring pagtulong sa gawain ng mga kalalakihan. Isa siya sa mga, nung sa time ko, isa siya sa mga masigasig na ang men's fellowship ay mapurma. Siyempre bilang pastor ay talagang napakahalagang effort ko yan sa akin. Dahil yung mga tao na sabihin na lamang natin na hindi naman related sa akin na mga kalalakihan. Marami mga kalalakihan, siyempre hindi ko naman sila friends, hindi ko naman sila close. Pero close sila kay Orly, nayayaya at napapasaya yung aming men's fellowship kapag ka nandyan siya. Kaya talagang napakalaking panghihinayang para sa part ko na si Orly ay nawala. Lalo na siyempre sa family, sa mga nagmamahal sa kanya, kaya naiintindihan natin ang kalungkutan na pinagdadaanan nila. At hindi ko alam kung paano po ako makapagbibigay ng comfort. Pero isa lamang ang aking kasiguraduhan sa gabing ito, na meron pong pangako dito, meron pong kasiguraduhan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, kakayanin ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sinasabi na all things, yung God, kakayanin natin ang lahat ng bagay, na ang ibig lamang sabihin nito, kapag tayo po dumaraan sa kalungkutan, dumaraan po ang kinabukasan na mayroon pong bagong pag-asa. Yan po yung ibig sabihin ng kalakasan na ipinapangako ng Diyos. Alam po ninyo kapag sasabihin po natin biyaya, yung grace of God. Ito pong grace of God, ang kahulugan lamang po nito ay yung favor ng Diyos. Ito po ay hindi lamang siya isang presensya, hindi lamang siya isang elemento. Nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na kapag sabihin natin biyaya ng Diyos, ito pong biyaya ng Diyos ay isang participant sa atin pong everyday life natin. Kapag Pag-asa kung tayo ay nasa Panginoong Jesus. Amen po ba? Awitin natin ang verse 1, basahin natin ang verse 2, and then awitin natin muli ang verse 3, and then mananalangin po tayo sa sulit. Sing. Naranyag ay ko'y kanawitan, ko'y puso't naranyag, na awan di makapadag, ni Jesus pinawan, o nanyag alawag na niya, awag sil nagpusok etek na.
song. Let it be. No matter what the prices, I let it sacrifices. It's tomorrow. Let it be. Silver freight, and you know what I'm saying. So please let your heart beat. Come be the sleep and never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you know this. Let it be. And that you know this. Let it be. Oh, there's so much. Wintuhanan sa bali, ngayon ka nagkikibig. Isis mo dyan ilang masumbatan, at kay Maria, kaya natin sila.
sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer, and Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Miss your voice, miss your smile, everything about you worth the while. Always wondering where you are. I hope you're with us, near or far. Many questions unanswered, I guess we'll never know. But now you belong to heaven. It's empty without your smile. The truth brings us to tears. All the love you gave us all these years. Always seeing you at night, when I turn off the light and the world's asleep. In my heart you'll always stay. We'll never forget you, you'll never fade away. I'll always remember the times we shared together. Remember your laughter forever and
Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawin kahapon ng bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa, may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal, bawat hangad kayang abutin, sa pangambay di paaalipin. Basta't ikaw, ako, tayo, magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako'y iyong hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan, kapit puso kitang hahayaan, ngayon at kailanman. Ikaw at ako, Sana ulit muli ang
bang mahal? Kung kaya kong iwan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya mo sana. Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapatayan. Huwag sanang natin itago pagmamahal na tapat. Kung ako'y nagkamaling minsan, di na ba mapagbibigyan o giliw-dinggin mo ang nais ko? Kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko, ang ating kahapon. Sana di na sana aasa pa. Kaya ko umiwas na, di na sana lalapit ka. Kaya ko iwanan ka, di na sana aasa pa. Kaya ko umiwas na, di na sana lalapit ka. Mahal pa din kita. Oh, giliw, oh, giliw. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand? Kasama na makipag dalamhati sa family business ko. Sa bagay ito, nais kong magbasa ng salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa
patuloy na kalakasan. At alam ko na ang Diyos ang siyang magbigay ng tunay na kalakasan, especially sa family disisto. Nais ko na tayo lahat ay tumayo habang aking babasahin ang salita dito sa Pahayag, 21, versikulo 4. Sinasabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Tunay na ang Diyos ay siyang hati natin sa pagkawala ni Orly. Alam ko na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat nito. Awitin natin ang awit na nagsasahati natin sa pagkawala ni Orly. Alam ko na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat nito. Awitin natin ang awit na nagsasabi ng patuloy na pag-asa at alam natin na ang Diyos ay buhay at siyang magbibigay. Ang black na computer po ang ating gagamitin. Sing. Ang ating hinaharap, ngunit ang ating Diyos ay buhay na siyang magbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa at patuloy. Isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, narito ang family disisto. Kasama ang buong family, kasama, Panginoon, ang mga kaibigan. Dalangin ko, Panginoon, na nawa sa umagang ito, ang kalakasan ang siyang sa bawat isa. At ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay ng patuloy, Panginoon, na pag-asa sa bawat isa sa amin. Nakakaharapin ang buhay, ang bukas, Panginoon, na puno ng pag-asa. At ikaw, Panginoon, ang bibigay ng lakas, especially sa bawat members, Panginoon, ng pamilya na kung saan ikaw, Panginoon, ang mabigay sa kanila ng aliw. At dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po nawa ang patuloy na manguna sa amin. Naging sa umagang ito, as we celebrate the life of Orly, alam namin, Panginoon, kung gaano ka naging mabuti sa bawat miyembro ng family. Simula, Panginoon, ng araw na si Orly, Lord, ay nawala sa mundo nito. Nariyan ka, Panginoon, na nagbigay sa kanila ng patuloy na lakas, patuloy, Panginoon, na pagbibigay, Panginoon, ng iyong grasya na upang mapagtagumpayan ang hamon ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, at dalangin ko, ikaw, Lord, mag-bless, especially sa Mother, kay Auntie Beth, kay Uncle Jimmy, patuloy mo silang sustain. Alam ko, Lord, na nasa bighati, maging kay Maris,
at sa bawat membro ng family kina Jean, kay May at kay Jonalyn. I pray, Lord, na ikaw na mag-sustain sa kanila, maging kay Ella. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay nariyan at nawa, Panginoon, ang katapatan mo ay patuloy ring maranasan ang bawat isa sa amin. At ang lahat ito dalangin namin sa tanging pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. May angit po dyan na nagsasabing, Duray no nakaungot ni Manong Pukat ay ayatan mo isuna. Duray no, dadong makatami makagkadwa di balay tapan agdad trabaho. Nagagatlaunay ni Manong po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginamit siya sa simbahan, sa ministry niya. At diba, kapag nasa school ako, si tito ko yung laging sumusundo sa akin. Kahit late na, arat-alat na isuna, no, i-chat mo ngayon one call away ni Manong ko. No, yung bagang ngayon, nung agpasundo, alas 7 arat di talaga ni Manong ko. So di birbirukan nito kanya na awan suna di balay ngayon. Kasi nagtahimik di balay na awan isuna. Di time na naawan ni Manong ko ngayon. Kami talaga matanggap. Pero unti-unti namin tinatanggap kasi alam kong nasa tabi na siya ng Panginoon, kasama na siya ng Panginoon. At nagpapasalamat ako dahil doon. Thank you po. Sa 5 taon na pagsasama namin, pinaramdam niya kung gaano niya ako kamahal araw-araw. Hindi yun nakakalis ng bahay. Nagme-message siya lagi sa umaga, tanghali, gabi, at hapon. Lahat yun ay updated. Kaya lahat yun ay mamimiss ko siya, lalo na malayo kami sa isa't isa noon. Pinaramdam niya talaga kung gaano niya ako kamahal. Hindi siya nagkulang sa akin. Lahat ng pagmamahal na pinakita niya sa akin ay ramdam ko yun. Kahit nga yung halimbawa kakain lang siya, pipicturan pa niya, tapos magtututbrush lang yun, ipapaalam niya lahat. Araw-araw, pati lalo na pag Sunday, pag busy na ako, na nagtatrabaho kasi ako, nagpa-part-time hanggang 11 to 11 PM yun, lagi siyang nag-aalas sa akin. Dahil wala na akong time sa sarili ko, ako lang yung lagi niyang iniisip. Lalo na pag nagkakasakit ako, lagi niyang sinasabi sa akin na siya yung unang-unang nasasaktan at nag-aalala pag may mga nararamdaman ako sa sarili ko. Kahit sa 5 taon na 2 beses lang kami tuwing nagbabakasyon ako, every 2 years kasi 2 weeks lang kami nagkakasama. Pero sa 2 weeks na yun, tuwing umuwi kami dito sa Santa Ana, alagang-alaga niya ako. Sa 5 years, minsan hindi kami nag-away. Tahimik lang yun. At si Orly yung taong masayain. Yung proud sa sarili niya, lalong-lalo sa pamilya niya. Lalong-lalo sa mga pamangkin niya. Kaya marami akong memories na hindi ko makakalimutan ang aking asawa. That time, bago siya, nung nangyari sa kanya yun, nag-send muna siya sa akin ng I love you. Tapos, nag-send siya ng wedding picture namin. Kung alam ko lang na yun na ang una at huli na message niya, sana tinawagan ko na lang siya. Kaya masakit sa akin ang pagkawala niya. Hindi ko siya makakalimutan dahil napakabuti niyang asawa. Wala siyang inisip kundi ang mga pamangkin niya at ang kanyang mga pinsan. Kaya sana ang alaala ni Orly ay mananatili sa ating puso at isip at lahat ng kanyang kabutihan ay mananatili sa ating puso. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Verses 25 hanggang 26. Sabi na dito, sinabi pa sa kanya ni Jesus, ako ang muling
pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang pangungusap ito ni Jesus ay tumutukoy po sa tinatawag natin na pagkabuhay na mag-uli. Sa English ay resurrection. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ kay Maria na kapatid ni Lazaro. Kung inyo po maalala yung kwento, meron pong tatlong magkakapatid. Iba po yung Lazaro na minessage ko nung isang gabi, yung mayaman at si Lazaro, iba po yun, no? Ito naman ay Lazaro na tatlo sila magkakapatid at malapit sila kay Jesus. Ang magkakapatid na ito ay si Lazaro, si Marta, at saka si Mary. So, si Lazaro ay namatay dahil sa malubhang sakit. Habang si Jesus ay papunta pa lamang sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Maria para ibalita kung ano ang nangyari kay Lazaro. Nag-usap silang ganyan at ito yung sinabi ni Jesus Christ sa nagdadalamhating si Maria na nagkwekwento. Ang pangungusap na ito ay nagbibigay po ito ng pag-asa. Ito po ay sagot sa isang puso na kinakausap ni Jesus. Isang puso na mayroon pong kalungkutan dahil po sa nawalan po sila ng mahal sa buhay. Subalit sabi ni Jesus, sabi niya, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. I am the resurrection and the life. Kapag sinabi nating resurrection, ito po yung sitwasyon ng buhay na nagtagumpay sa kamatayan. Ang resurrection ay dumaan ito sa physical life na pagkatapos ay muling pagkabuhay. Ang resurrected life ay isang status na pamumuhay na kung saan ang buhay na ito ay hindi po siya katulad ng atin pong pamumuhay ngayon. Sapagkat ang atin pong physical life, sa atin pong kalagayan ngayon, tayo po'y kumakain, natutulog, napapagod, nasasaktan. Iyon po yung atin pong life. At sinabi ni Jesus Christ, resurrection, na meaning to say, kapag kang isang tao ay nasa ganitong status ng pamumuhay, ang resurrection na ito ay kakaiba po siya sa status ng pamumuhay na isinasabuhay natin ngayon. Hindi po siya tinatawag na resuscitated, na ang resurrection na kapag ang isang tao ay manampalataya sa Panginoong Jesus, dadanas po siya ng resurrection in the form of resuscitated, sapagkat ang resuscitated, na si Lazaro ay kanyang binuhay, ang resuscitated life, nung siya ay nabuhay, ay inulit lamang niya kung ano yung kanyang buhay bago siya namatay. Si Lazaro, bago po siya namatay, kumakain, natutulog, napapagod, naglalakad, nasasaktan, nasusugatan, ganun po ang kanyang pong kalagayang buhay. Nung siya po'y namatay at muling nabuhay, nung nabuhay si Lazaro ay inulit lamang yung chapter ng buhay na yon na po siya po'y kumakain, napapagod, natutulog, na inaantok at kung ano-ano pa man. Hindi po yan ang resurrection na binabanggit ni Jesus Christ. Ang resurrection ay isang status ng pamumuhay na makakapiling po natin ang Panginoong Diyos magpakailanman. Ang Panginoon mismo nagsabi na mayroon pong ganitong inaantay ang sino mang nananampalataya sa Kanya. Dahil sabi na dito sa verse 26, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Napakahiwaga po ang pangungusap na ito ni Jesus. Ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin.
Ang ibig lamang sabihin ng sumasampalataya, ito po yung pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. At ang evidence ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya, yung sinasabi, nabubuhay, ang iyong pamumuhay sa sanlibutan ito ay nabubuhay na kung saan Jesus Christ is the cause to live. Siya po yung sanhi ng iyong pong pamumuhay. At yan po yung expression po ng ating faith. Na kapag nariyan tayo sa ganyang kalagayan, sabi niya dito, hindi mamamatay magpakailanman. Kapag sinabing hindi mamamatay magpakailanman, ang salitang kamatayan, kadalasan naiisip mo natin yung physical na aspect. Nakikita, ang kamatayan ay realidad na nararanasan ng lahat ng tao. Subalit, para sa Panginoon Jesus, nung tinutukoy niya, hindi kailanman mamamatay, ay hindi po niya tinutukoy yung pisikal na kalagayan na hindi po nadanas ng kamatayan. Kundi ang sinasabi na hindi kailanman mamamatay ay yung pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Yung buhay na ito'y magpapatuloy na nag-e-exist kahit na nagtapos ang pisikal na kalagayan, ang buhay na ito ay patuloy na mabubuhay, mag-e-exist doon po sa Kanyang piling. At yan po yung sinasabi na hindi po mamamatay magpakailanman. Ang Biblia ay nagsasabi, ang kamatayan ay separation from God. Ito po yung pagkahiwalay sa Diyos. At yan po yung description ng banal na kasulatan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po yung kawalan ng relasyon sa Diyos. Kung kapag tayo po ay mayroon pong relasyon sa Diyos, sinasabi ni Jesus, hindi mamamatay magpakailanman. Ang kahulugan lamang nito na kung ang Diyos ay nananatiling buhay sa habang panahon, yung pananatiling buhay ng Diyos sa habang panahon, ay nagiging kapiling natin siya magpakailanman. Ang pagiging kapiling natin sa Panginoon ay hindi po siya sa physical na dimension, kundi spiritual na dimension, spiritual na aspeto. At ito po yung ninanais ng Diyos na maranasan ng tao. Ninanais ng Diyos na magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Ninanais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay manampalataya sa Kanya. Dahil sabi niya, ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Kung hindi mamamatay magpakailanman ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus, how about yung mga hindi nananampalataya sa Panginoong Jesus? May sinasabi rin po ang banal na kasulatan. Ang hindi po nananampalataya sa Panginoong Jesus ay mababasa po natin sa aklat ng Apokalipsis na dadanas din sila ng buhay magpakailanman, subalit hiwalay po sa piling ng Diyos. It is a life separated from God. And if life is separated from God, there is the absence of peace, the absence of love, the absence of compassion, the absence ng Diyos sa iyong pagtahak sa panibagong ito ng buhay na si Orly ay hindi na ninyo makakapili. Bagamat ganyan po yung kalagayan, ay pupunuin ng Diyos kung ano po yung bagay na wala sa pamilya ni Sisto. Manalangin po tayo. Amang banal sa pagkakataon po ito, ilalapit ko po sa inyo ang family ni Sisto. Ilalapit ko po sa si Auntie Ben, si Tatay Jimmy, na sila po ay araw-araw po natitira sa tahanan ito, si Jonalyn at si May, na sa kanila po nakasanayang pang-araw-araw na pamumuhay na kasama po nila si Orly, ay ikaw, Panginoon, ang pupuno ng kawalan na ito. Magiging comfort ka nila. Bibigyan mo sila ng yung kaaliwan. At ang pag-asa na tinataglan ngayon ni Orly, nasa iyo pong kamay, sa iyo pong piling, ito, Panginoon, ang siyang magliliwanag na katotohanan sa pamilyang ito
upang nang sa magkaroon po sila ng comfort na habang iniisip po nila ang ganitong katotohanan, ay mayroon din po silang dahilan na sila po'y maaliw. Akin din po nilalapit sa iyo, maging si Jean, ng kanya pong kapatid, Panginoon, patubayan mo po siya. Sa kanya pong pamumuhay, saan man po siya, Panginoon, nagtatrabaho. Nawa, Panginoon, ay punuin mo rin, Panginoon, ang kanya pong puso na nawala ng mahal sa buhay. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw ang siya patuloy na maging patnubay sa kanyang buhay. Hinihiling ko po, Panginoon, na patuloy mo siyang bibigyan ng kalakasan. Ang mga pamangkin ni Orly na sila Jonaline at si May ay pagpalain mo, Panginoon, si Jean na mananatili, Panginoon, ang relationship na ito na nasa mabuting kalagayan. Na kanila, Panginoon, pagsasalusaluhan ang iyo pong pagmamahalan. At sa pamamagitan, Panginoon, nito ay napupuno, O Diyos, ang mga bagay na hindi na po maibigay ni Orly sapagkat nariyan ka, nakapili nila. Lalo-lalo po, Panginoon, kay Maris. Dalangin ko po, Panginoon, na punuin mo siya ng pagmamahal. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpuspos sa kanya ng iyong pong pag-ibig, ng iyong pong biyaya, na kanya pong malalampasan ito. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng kalakasan na harapin ang mga bagay na kanya pong pinagdadaanan. Hinihiling po namin, O Diyos, na gagamitin mo ang sitwasyon na ito upang nang sa gayon ay mas lalo pa pong mapalalim ang pagkaunawa, pagkakilala at ang relasyon nila sa iyo. Naniniwala po ako, Panginoon, na sa iyong mga kamay ay nananatili po ang pag-asa. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy po ang iyong pagkilos sa buhay ng deceased family. At ikaw, Panginoon, ang siyang magliliwanag. Ang init ng iyong pagmamahal ay kanila pong mararanasan. Mabalutin mo sila, Panginoon, ng iyong pong biyaya. Na tutulungan mo sila na sa mga darating na araw ay mararanasan po nila ang kasaganaan ng kagalakan, dala ng iyong promesa, sapagkat ikaw ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng buhay, ang siyang nagbibigay ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin na naririto upang masaksihan ang pagministeryo na yung salita. Patuloy ka mangusap sa bawat isa sa amin ng salita ng Diyos na naihasik ngayon. Ito po'y kikilos at maghahanap ng katuparan at maghahanap, Panginoon, ng pagganapan nito sa pamamagitan ng pagtuloy ng kanilang pananampalataya. Lahat pa rin po'y amin itong dinadalangin sa tanging pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Ang tanang ipamahal ng ating Panginoon, di masisira at nanatiling kailanman. Wala namang karamdaman
Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ang langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ang mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Mula po, high school po kami ni Ernie. Lagi ko po magkasabi. Kahit sa trabaho po, nahihirapan din. Wala po akong trabaho, siya po nangyayari sa akin. Lagi niya pa akong sinasabi. Kasalanan din ako sa kanya. Hindi ko siya makakalimutan ng pinagdala. Pray, Father God, na iyong pagpapalain, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng pagkawala ni Orly, ikaw, Lord, ang mag-sustain sa kanya sa araw-araw. Ang pag-ibig mo, ang siyang lumingap sa kanya, at magbigay pa, Panginoon, ng kasiglahan sa kanya. At Lord, sa bawat isa sa amin, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, kung gaano at paano, Panginoon, isinabuhay ni Orly ang kanyang buhay sa huling mga sandali, Panginoon. Nawa kami rin, Lord, ay matagpuan sa iyong presensya. Kung paano na ikaw ay kanyang sinamba, nawa, Panginoon, kami rin ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo, na kami, Panginoon, ay makakapiling ka kung kami man, Panginoon, ay darating ang araw na kami ay iyong tatawagin. So, Lord, bless each one of us. At nawa, Lord, ang salita mo na aming napakinggan sa umagang ito ay manahan sa bawat isa sa amin. At nawa, ang pag-ibig ng Diyos Ama na siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan, ang grasya ng ating Panginoong Yesus na magbibigay sa atin ng katagumpayan sa kapighatian sa oras ito. At ang banal na Espiritu ang siyang maglingap sa atin sa mga araw pang darating. At nawa, tayong lahat ay magsabing, Amen. Amen. Tayo po ay mag-view at hiningin po ang... When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another war, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. It makes me laugh just to comfort me, yeah. Then finally makes me do just what my
never end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door. I'd hear how mama cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she is dying to dance with my father again. 'Cause every night I fall asleep, this is all I ever dream. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Dahil tayo ay lupa lamang, kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay
Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you, to the one who gave you to me. I will be here, and just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together forever, 'cause I will be here. I will be here. I will be here.
kailan may di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi Tapos po ng buhay. Sapagkat ang Diyos ay mahal at hindi po niya papabayaan ang mga nasa kanya. Sa pagkakataon po ito ay atin pong itatalaga ang atin pong minamahal na si Orly. Siya po isang kaibigan natin na mahal sa buhay. Subalit, naniniwala tayo na sa pagkakataon po ito ang Panginoon ay sasama po sa pamilya ni Sister. Sapagkat itinaguyod na ng ating walang hanggang Ama ang ating kapatid na si Orly, ni Sisto, sa tahan ng kanyang sadyang inihanda sa kalangitan. Itinalaga natin ngayon ang kanyang katawan sa libingan, lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok, na may katiyakan sa pagkabuhay na maguli at nang walang hanggang kaalaman at awa ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, Ikaw lamang ang buhay ko. Sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tani kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailan naman. Ikaw lamang. Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayon wala
ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, dahil ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Mayakap ka. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there, and I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who